upang maramdaman natin ang presensya ng ating Panginoon at ihanda rin po natin ang ating mga sarili sa mga kampante, na ating mga luklukan na ating kinauupuan sa mga oras na ito at ganap na katahimikan po para sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Isa lamang pong paalala, bukas po sa ganap na ika-11 ng umaga po magsisimula ang ating banal na gawain. Buhay po ba ang Diyos? Bilang facilitator, nais ko pong bigyan ng pagdinilay ang mga titindig o magbabahagi sa oras na ito na tinawagan po ng ating Panginoon na ang lahat po ba ay nagpapakatotoo? Amen po ba doon? Paano nga po ba natin magiging makatotoo sa ating Panginoon at higit sa ating mga sarili? Bilang ako po ang facilitator, nais ko pong bigyan ng pagdinilay ang paano nga po ba natin mapapanatili ang pagiging makatotohanan. Bilang maikli lamang pong paliwanag, nais ko pong bigyan ng maikling paliwanag ang aking pong binigay ng mula sa ating Panginoon na hindi saga ng aking kaisipan. Na kapag totoo na tayo sa ating Panginoon, kilala po natin ang ating mga sarili. Amen po ba doon? Sapagkat ako, bilang ako, kilala ko kung sino ang aking sarili. Higit lalo ang ating Panginoon. Sapagkat sa harap ng tao o sa harap ng kapwa, maaring magsinungaling ka, maaring sabihin mo, totoo ako. Subalit, kapag talikod mo, ang damdamin mo ay kumikislot o mayroon tayong nararamdaman na hindi kaaya-aya. At gano'n, paano nga po ba natin maiiwasan ang maging makasalanan sapagkat kapag naroroon po tayo sa makasalanan na kaisipan, ibig sabihin po ay hindi po tayo totoo. Sapagkat kung may isang grupo na nag-uusap-usap at kapag nakiayon-ayon ka at kapag katalikod mo ay huhusgahan mo ang tao o huhusgahan mo ang kapwa mo. Subalit, ganun pa man ay alam mo sa sarili mo kung hindi ka totoo. Paano nga po ba natin maiiwasan yun? Unang-una po ay ang pag-iwas sa mga kasalanan. Sapagkat maging sa isip, sa salita, at maging sa gawa, ay kailangan tayong magpakatotoo. Sapagkat kung nag-iisip tayo ng hindi maganda sa ating kapwa, hindi na tayo totoo. Kung sa ating mga gawa na hindi bukal sa puso, ay hindi rin tayo magiging totoo. Sapagkat ang hinihingi ng Panginoon, ang bawat isang mga anak ko, kailangan ay magpakatotoo. Sapagkat kapag nasa harap ka na ng Diyos, kilala ka niya. Maging ang kapwa mo, tingnan ka man, hindi nila alam kung totoo ka sa kanila. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, bilang ating pagninilayan, paano mo nga ba napapanatili ang pagiging makatotohanan? Buhay po ba ang Diyos? Bilang pasimula, nais ko pong tawagin ang isa sa aking mga kapatid bilang koro. Udyok lamang po sa aking damdamin. Hinihiling ko po sa Panginoon na bago po ako mag-facilitator ay ipabatid o iparamdam sa akin kung sino nga po ba ang marapat na magbahagi sa oras na ito. Bilang panimula, tinatawagan ko po aking kapatid na Dory. Muli, Ama, maraming salamat sa iyo. Sa araw na ito, nakalooban mo, bilang katauhan ko ay tumayo sa harapan upang magbahagi kung paano nga ipakita ang maging makatotohanan para sa iyo. Nagtitiwala at nananalig ako, Ama, na ang lahat ng luluwal sa mga labi ko ay magmumula lamang sa iyo. Muli, Ama, naririto kami mga anak mo na muling inakay mo sa banal na dambana mo upang muli madama ang pagmamahal mo at naway makamta naming totoo ang anumang biyayang ipagkakaloob mo sa araw na ito. Naway ganap madama ng mga kapatid ko na buhay kang ang totoo. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kamusta po ba ang mga anak ng Diyos?
bagamat maraming bakanting upuan, subalit napakapalad po natin na tumugon sa panawagan ng Ama. Amen po ba? Amen. Ang tema po, paano mapapanatiling maging makatotohanan sa Ama. Paano nga ba? Sabi nga po, ang kapwa natin, kahit po ang sarili natin, maaari nating malinlang ito. Subalit ang Ama, walang maililihim sa Kanya. Alam niya kung ano ang totoo sa bawat kalooban ng bawat isa sa mga anak niya. Paano nga ba natin masasabi na tayo ay makatotohanan? Sabi nga po para ang hirap sabihin, ano? Kasi sasabihin mo sa sarili mo, totoo na ako Siyempre po, hindi naman sasabihin mo hindi ako totoo. Lahat naman tayo magsasabi ng totoo, di po ba? Subalit aminin natin ito na sa bilang pagkatao umiiral pa rin ang damdamin natin, di po ba? Mayroon pa rin naman tayong mga kahinaan na nakapagbibigay ng lumbay sa ating Panginoon. Bagamat sabi nga natin, kilala't nadadama natin siya, alam natin kung ano mga nasa niya. Subalit may pagkakataon na tayo ay hindi nakakasunod sa Kanya. Nang dahil nga po sa mga kahinaan natin bilang tao. Subalit, paano nga ba natin magiging makatotohanan tayo sa Kanya? Sa araw-araw na pakikinig natin sa dakong ito, mga banal na aral na niluluwal ng iba't ibang katauhan sa inyo na tumatayo sa harapan nyo, lalo't higit sa taong kinalugdan niya ang mahal na Apo Conching, kung tuwirang pakikinggan natin ang lahat ng mga salita niya na ititimo sa ating puso't kaisipan, alam natin kung ano ang nasa ng Panginoon. Kung yun ay naititimo sa ating puso't kaisipan, di po baga na mapagsusumakita natin, magmimiti tayo na makasunod sa Kanya. At kung makakasunod tayo sa lahat ng mga aral niya, maipakikita natin na makatotohanan tayo sa Kanya. Amen po ba? Sabi nga po, huwag nating sayangin sa tuwin na ang pagbabat at pagsusumakit natin sa pagtungo dito. Huwag nating sayangin yung mga naririnig natin mga banal na aral ito. Maipakikita natin sa gawa ito, masasabi kung totoo ka na nga. Di po ba? Hindi lamang sa nguso na sasabihin mong, nadadama ko ang Panginoon, kilala ko siya, tinatanggap ko siya. Subalit sa gaway di naman nakikita kung ano ang gusto niya. Makatotohanan po ba yon? Tulad ko po bilang isang lingkod na naturingan, sabi nga po, mahirap magluwal ng salita, lalo na kapag ginagamit ka, di po ba? Kung sasabihin mo sa pamamagitan ng bibig mo, subalit di naman nakikita sa gawa mo, sa palagay niyo po ba may maniniwala sa akin? Hindi po, di po ba? Kailangan, kung ano yung mga naririnig ko, yung mga aral na napapakinggan ko, dapat pong pagsumikapan na ito ay magawa natin. Maipakita sa gawa. Di po ba? Sabi nga, kahit sabihin ng bibig mo na may natututunan ka, kailangan maipakita natin sa gawa ito. At sa gawa mo makikita kung totoo ka na nga. Hindi po ba kasi ang bibig madaling magsalita? Daling iluwal ang salita kahit hindi totoo. Subalit sabi nga, ang puso, hindi mo malilinlang ito. Higit na batid ng Ama kung ano, siya ang nakalilirip ng laman ng puso't kaisipan nyo. Kaya kung totoong kilala at nadadama mo siya, kung totoong tinatanggap mo siya, kailangan yung mga gusto niya, yung mga aral niya, kailangan sundin natin. Kailangan maipakita at maisabuhay natin ito upang doon ay maipakita natin na tayo ay makatotohanan nga. Anong silbi na sa tuwin ay nakikinig tayo? Subalit sa gaway di naman maipakita ito, kundi ang nakikita ay pagiging tao pa rin. Anong silbi nito, di po ba? Kaya mga minamahal ko, yaman tayo ay nagpaakay sa dakong ito. Yamang tayo sa tuwina ay naririto, minimiti makarinig ng mga banal na aral ng ating Panginoon. Naway kamti nating tuwiran ito, wag nating sayangin ang bawat sandali. Sa mga bawat na inaalay niya, wag nating sayangin ito. Tuwirang kamti natin ito. Kung nais natin na tayo'y maging makatotohanan, ipakita natin sa gawa ito. Kaya mga minamahal ko, halina kayo, sa Kanya'y makinig na totoo. Damhin ang nais ng Ama nyo, sumunod sa kalooban nito, at ang pagiging makatotohanan
ay magagawa nating totoo. Muli mga minamahal ko, isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Maraming salamat, mahal na kapatid. Buhay po ba ang Diyos? Sa tuwin na po ang tinuturan palagi ng ating Panginoon sa katauhan na ating minamahal na Apo Conching. Kung tuwiran nga po tayo o mataman tayong nakikinig sa bawat salita, paulit-ulit niya pong itinuturan. Ang tao ay kailangan magpakatotoo sa bawat araw, minuto, segundo ng ating buhay sapagkat nakapaloob na po dito ang kalahat-lahatan kapag tayo ay totoo at tapat sa ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? At bilang pangalawa, nais ko pong tawagan ng isang lalaki na kahanga-hanga sa tuwina na kapag siya ay naglilingkod sa ating Panginoon, hindi alintana ang buhay. Hindi alintana kung kumisan ay nawawalan o kumisan ay mayroon, subalit ang paglilingkod niya sa dakong ito ay kanyang pinagsusumikapan. Tinatawagan ko po ang kapatid na J.R. Cao. Salamat pong muli sa Panginoon. Buhay po bang Diyos? Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Napakaganda po ng tema, isang requirements na hinahanap ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ako po ang mababahagi ko po sa tema na yon. Katotohanan nga pong yun ang hinahanap ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Siguro po para sa akin yung pagiging makatotohanan ay napakahalaga. Sapagkat doon makikita ng Diyos kung paano ka naglilingkod at paano mo dinadala yung mga pagsubok sa kabila ng paglilingkod mo na wala ka namang inaasahang kapwa mo kundi ang Panginoon. Amen po ba? Opo, yun po ang totoo. Ang Diyos ang inaasahan ko. Ang Diyos ang inaasahan ko magbibigay sapagkat sa kaparaanan niya, nakikita ko po yung kapangyarihan niya kung paano kumilos. Nasa kabila nga ng dinaranas sa buhay, bakit nga ba nakakaraos ka? Sapagkat ang Diyos ay buhay. Para sa akin po yung hinahanap ng Panginoon na katotohanan na ipapaganap ko na po ba sa buhay ko? Siguro po tanging Diyos ang nakakabatid at nakakakita ng mga gawa ko. At ang masasabi ko lang sa pamamagitan ng pagsunod mo, pakikinig, at pagsasabuhay ng bawat ibinabahagi ng banal na Espiritu, yun ang magiging umpisa kung paano ka magiging totoo sa Diyos. Sapagkat lahat ng sinasambit ng banal na Espiritu ay pawang katotohanan na pinagkukunan ko po ng lakas, pinagkukunan ko po ng mga bagay na kaukulan ng mga bagay na wala sa akin, na alam ko ang siyang nagbibigay. Yung pong katatagan na sa kabila ng pinagpalit mo yung hanap buhay mo sa paglilingkod sa Kanya, meron siyang mga paraan nga na sa bawat araw naririnig natin sa harapang ito kung paano ipinatutotoo na kumikilos ang Panginoon. Yung po ay talagang nagaganap sa buhay ng bawat isa at sa buhay ko. Masayang maglingkod sa Panginoon sapagkat sa pagiging pakikipagtotoo mo sa Kanya, hindi mo inaalintana yung mga bagay na nakikita mong pagkakasalanan mo sa kapwa mo. Sapagkat yun ang katotohanan. Sa dakong ito, kapag hindi ka matibay sa pagpananaw sa Panginoon, kapag hindi mo isinabuhay yung naririnig mo sa banal na Espiritu, sa katotohanan ng mahal na Apo Conching, at sa tuwin ay makikita mo na sa sarili mo o sa kapwa mo, kapag ka pinagtuunan mo ng pansin, ay hindi mo makikita yung ginagawa ng Diyos. Alam ko po, ang ginagawa ng Diyos ay makikita lamang natin sa pamamagitan po ng matama nating pakikinig. At ipinapasok natin sa isip natin at sa puso natin. Doon po natin makikita kung paano kumilos ang Diyos sa buhay natin. Sapagkat ako po, naramdaman ko po yung bagay na yun na sa pakikinig ko po at sa pagbibigay ng banal na Espiritu,
Totoo po yung sinasabi ng mahal na Apo Kunching, na kapag ka tinanggap mo at binigyan ka ng banal na Espiritu, talagang mararamdaman mo yung kagalakan na ikaw sa sarili mo ang makikinabang para maipatotoo mo sa bawat isa sa ating mga kapatid. Ganyan po kumilos ang Panginoon, mga kapatid, sa dakong ito. Yung katotohanan na sa tuwin na hinahanap niya. Na ikaw nga ba sa sarili mo, o ako nga ba sa sarili ko, masasabi kong totoo na ako sa Panginoon. Para sa akin po talaga, yung pong makita ng Diyos, yung pagsusumakit mo, at yung wala kang reklamo sa bawat araw, at yung bawat mensahe niya ay nakakapagsabuhay ka at sa sarili mo, ay isang pagpapakatotoo sa Diyos na nakikita niya yung bawat gawa mo. Sapagkat ako po na sa bawat araw talagang lagi kong pinupurit, pinasasalamatan ng Panginoon sapagkat sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, masasabi mong napakasarap talagang kasama ng Diyos. Sapagkat naranasan ko po sa buhay ko na ano man ang ginagampanan ko, trabaho man ng katawang lupa, kapag kasi ang nasa isip mo, hindi mo namamalayan, walang pagalang katawan mo, nakakaraos at natatapos yung ginagawa mo. At kung magkaminsan nga po mga kapatid, meron kang isang bagay na iniisip mo na paano mong gagawin, na maaaring 2 o 3 tao ang gumawa. Subalit napatunayan ko po sa sarili ko at nakita ko po yung pagsama ng Diyos sa bawat araw sa aking buhay. Naku, ako lang paano ko magagawa ito. Sapagkat ang talino ng Diyos, ibinabahagi po sa tao, mga kapatid. Sa banal na Espiritu, maging sa katauhan mo, meron kang gustong gawin na parang sa pakiwari mo, hindi mo kaya, tuturuan ka ng Panginoon. Naganap po sa buhay ko yan, na natutunghayan po ng mga kapatid ko, na hindi ko naman ipinagmamalaki, subalit ang ipinagmamalaki ko, kasama ko ang Diyos. Yun po, katotohanan po yun. Na kapag nakilala mo na ang Panginoon at natanggap mo yung bawat ibinibigay sa iyo sa bawat araw, magiging matibay ka pala. At may dumaan man na pagsubok, kapag siya yung pinanaig mo, siya yung mangingibabaw, tuturuan ka niya. Yan po ang ginagawa niya sa buhay ko. Na sa pagtuturo ng banal na Espiritu, doon ka napapatunayan na talagang buhay na buhay ang Diyos sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Na sa bawat araw kong pakikinig, bakit nga ba ang bawat mensahe ay kung minsan ay ibinabalik at pabalik-balik. Sapagkat nga po ang Panginoon hindi nagsasawang magtuwid. Hindi nagsasawang magbigay o magpaalala sa bawat sa atin. Kaya napakabuti ng Diyos, salamat po sa ating Ama, may isang Apo Kunching na nagsusumakit, na sa kabila ng pagsusumakit, meron pa rin nasasabi ang tao na nababatid ng Ama. Na tanging ang Diyos lamang ang makapagsasabi. At bilang kasama sa pagdalisay, bilang kasama sa pagsubok, doon ka titingnan ng Diyos, maging yung sarili mo o yung sarili ko. Na kung may ginakita akong ginagawa ng kapwa ko, na alam batid kong mali, ano ang dapat mong gawin kung ikaw ay totoo sa Diyos? Dapat mo ba siyang ikwento sa ibang tao? Hindi po, sapagkat ang Diyos ay totoo. Kilala mo ang Diyos na nagbigay sa iyo bilang Espiritu. Pababatin niya kung anong gagawin mo. Kung hindi ka makatutulong, huwag ka nang magbitaw ng salita. Nabatid mong magkakasala ka, kundi tanging ialay mo na lang sa Ama. Subalit kung batid mong makatutulong ka, nandiyan ang banal na Espiritu, ituturo niya sa iyo yung paraan kung paano ka makatulong doon sa kapwa mo. Yan po ang isang hinahanap ng Panginoon sa dakong ito, na kung paano pinag-isa-isa tayo ng Diyos bilang sa Kanyang Espiritu, tinuturuan tayo ng pamamaraan kung paano tayo magkakaisa sa kalooban niya.
Yan po mga kapatid ang turo ng banal na Espiritu na dapat isa-isip at isa puso natin. Na talagang masasabi mong sa bawat pagbibigay mo ng pagpapahalaga sa Diyos, doon niya nakikita yung pagiging totoo mo. Na kung paano nga nararamdaman mo yung kagalakan na sinasabi ng mahal na po Kunching, yun na po yung Espiritu. Nasa kabila po nung mga ginagawa mo, pakikinig mo, na isasabuhay mo sa sarili mo, napapatunayan mo rin naman na buhay nga ang Diyos Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Buhay po ba ang Diyos? Na katotohanan nga po na kapag ikaw hinusgahan ng tao, huwag mong hayaan ipagtanggol ang sarili mo o huwag mo ipagtatanggol o didepensahan ang sarili mo sapagkat alam mo, kilala mo ang sarili mo kung ano ginagawa mo, tama ka, mali ka, aminin mo. Subalit kapag ikaw ang katotohanan, kakampi mo ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? At bilang sunod na aking tawagin upang aliwin ang bawat isa sapagkat ang lahat po yata ay inaantok. Buhay po ba ang Diyos? At tinatawagan ko po ang Rada. Salamat po, Ama. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Salamat po, Panginoon. Buhay po ang Diyos. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Alam niyo po, sa bawat araw, magaganda po ang tema. Amen po ba? Subalit, kung sa sarili mo hindi ka totoo, batid mo yon. Ano po? Paano po yung sinambit ng anak na facilitator sa kanyang murang gulang? Ano po? Tama po yung narinig ko na kung sa sarili mo batid mong ikaw ay totoo, huwag mong alintanain kung ano man ang sabihin ng tao. Ang mahalaga, hindi mo man mailuwal sa labi mong totoo ka. Ako po, hindi ko masambit na ako'y totoong totoo. Subalit, nasambit ng kapatid ko sa laman na ang Diyos ang makalilirip kung paano ang pagsusumakit ko o pagsusumakit ng bawat isa sa atin na maging totoo sa Kanya. Halimbawa po, sa kalalagayan ko na punong-puno ng pagdalisay, talaga pong naroon sa damdamin ko yung papakatotoo. Sapagkat sa kabila ng mga pagdalisay ko na kung talagang hindi ka magpapakatotoo ay ilulugmo ka ng kalaban. Subalit, buhay na buhay ang Diyos. Alam niya kung saan niya ako palalakasin. Alam niya kung saan ako pagagalakin. Una, sa kanyang mga banal na salita na sa bawat araw ay buong pag-ibig na inihahayag sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching. At kahapon, may kakaibang galak akong naramdaman sa puso ko. Ang cellphone ko po ay 2 araw nang hindi naka-charge. Subalit, ang cellphone ko pong ito ay pinahatiran ng mensahe ng banal na Espiritu sa katauhan ng isang kapatid. At ang katotohanan po ay hindi ko nabasa. Nabasa ko na lamang po nung narito na ako. Sabi ko sa kapatid, hello po, me. At ngumiti po siya. Sabi ko parang, ang lakas ko ngayon, parang ang saya-saya ko. Nung mabasa ko po yung mensahe ng banal na Espiritu, ito na pong kagalak-galak. Doon ay ipinahatid ng banal na Espiritu sa akin, matulog kang maaga, huwag kang malumbay, huwag mong isipin kung ano man ang pinagdadaanan mo,
Ito ang mga marapat mong kainin. Ito ang mga marapat mong inumin. Alam niyo po, hindi man tayo naghahanap ng pagmamahal sa tao, sa ating kapwa, sa ating kabiyak ng puso, sa ating mga minamahal na kapatid sa pananampalataya. Doon sa mumunting bagay na yon, ang lakas pong magdulot ng lakas. Amen po ba? Nalistya po ako sa tema, alam ko po yun. Subalit para sa akin po, 100 yun ng pagsusumikap kong maging totoo sa Diyos. Sapagkat katotohanan sa pamamagitan ng kanyang mga mensaheng pahatid at sa bawat araw kong naririnig, ito po yung nagsisilbi kong lakas upang patuloy na magpakatatag, lumaban at huwag mawala ng pag-asa. Kaya po sa pagkakataong ito, hindi ko man po mapalawig ang tema sapagkat batid ko po na may mga kapatid tayong tatawagin ng Diyos para sa pagpapalalim at pagpapalawig ng tema. Kaya po, nais kong muling mag-alay ng awitin sa Panginoon. Ito po'y awit ng aking kabiyak ng puso at gusto ko pong makiawit sa Kanya para sa ating Panginoon. At hindi man po maging pulido ang pag-awit namin, ang mahalaga po ay mailahad ko ang galak sa aking puso. At salamat sa napakagandang tema na handog niyo po, Ama, sa aking kapatid, kung paano nga po ang bawat isa ay nasisilayan mo kung paanong nagsusumakit magpakatotoo sa iyo. Sapagkat sa dakong ito, o saan mang dako, kapag tinaglay mo sa katauhan mong katotohanan, magiging totoo ka. Di po ba, Ama? Hindi lamang po sa dakong ito. Dangan nga lamang po at sa dakong ito, araw-araw ay nakakapakinig kami ng mga banal na salita mo na siyang nagdudulot sa amin ng saya at sigla upang higit kaming magsumakit na maging matapat sa iyo. Kaya ang awiting ito, Ama, para sa iyo at para sa aking mga kapatid. Salamat, anak na Ana, bagamat medyo nasira ko na anak ang libro mo. Ang lahat po ng mga inaawit ko ay pinagbabatahan po ng anak kong si Ana upang ito ay isulat. Daratal po yung takda, babasahin ko pong isa-isa yung mga awit, kung anong oras niya sinulat, kung anong araw niya ginawa. May madaling araw pa po. Salamat, anak. Walang hanggang pasasalamat sa iyo sa gampaning ito na ginampanan mo para sa Diyos. Magalak po tayo. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may saya, at papuri para sa Diyos, na hatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalatan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napamagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pagsasalamat, at ang awit ng pagsamba para lang sa Kanya. Umintak po kayo, hindi po ako makaindak dahil mawawala po ako sa pagbabasa. Subalit ang puso ko'y galak na galak para sa ating Diyos. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may saya, at papuri para sa Diyos, na hatid ng puso,
pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba, para lang sa Kanya, para lang sa Ama. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba, para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba, para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong mapapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng kapayapaan, at ang awit ng pagsamba, para lang sa Kanya. Di po ba? Sa totoo lang, masilayan mo ang mga kapatid mo, nakikiisa sa galak mo, anong magiging dulot sa'yo? Salamat, Mother Marisa, salamat, Mabibet Chico, sa mensaheng pahatid ng Diyos. Alam niyo po, yung mga salita po ng Diyos, kapag inadapt po natin sa ating puso, magiging dulot ay galak. Subalit, kapag ang tinanggap natin ay yung kalugmukan, wala sa katotohanan, mahahandusay ang ating katawan. Kaya salamat po sa mga anghel. Una, sa katauhan ng mahal na Apo, salamat po sa mga anghel na ginagamit ng Diyos. Ang anghel pong sugo ng Diyos ay hindi lamang sa mga biyayang pagkain at pananalapi, kundi ang mga anghel ng Diyos ay sa kaparaanan na pasiglahin ang iyong kaluluwa sa pamamagitan ng kanyang mga mensahe. Maraming salamat pong muli, mga minamahal kong mga kapatid, at salamat sa ating Panginoong Diyos sa galak at saya na patuloy na ipinadarama mo sa aming mga puso mula sa iyong kagandahang loob. Amen. Ang bawat isa po ba ay naaliw? Sadya nga po kapag totoo ang ating puso ay maaalo tayo sa bawat araw na ibinibigay po sa atin ng Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? At ngayon po ay aking tinatawagan po sa harapan na ito upang mapatutuhanan nga po sa kanyang sarili ay hindi lamang po sa kanyang sarili siya nagpapakatotoo, maghigit lalo sa ating pinaglilingkuran ang dakilang Diyos Ama na sadyang lumalang sa ating buhay. Kinatawagan ko po ang kapatid na Marisa de la Cruz. Salamat po, Ama. Purihin, dakilain ng ating Panginoon. Sadyang napakabuti bawat araw, sapagkat ang katotohanan na kaloob ng ating Panginoon ay patuloy niyang inuulat upang tayong lahat ng mga anak niya ay matuto. Amen? At salamat kapatid na Malu sa napakagandang tema na ipinagkaloob sa kanya. Paano ba mapapanatili ang ikaw ay maging makatotohanan? Alam niyo po, simple lang ang sagot dyan. Maging totoo ka sa sarili mo, magiging totoo ka rin sa kapwa mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat kapag niloko mo ang kapwa mo, niloko mo na rin ang sarili mo. Amen? At salamat sa Ama
sapagkat sobrang galak ng puso ko at nasilayan ko naramdaman sa dakong ito sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching, yung hindi nasilayan ng tao. Amen? Sapagkat ang nasisilayan lamang ng tao ay ang nakikita ng kanilang mga mata. Ngunit ang kalaliman ng pagkatao ng isang tao, walang ibang makasisilay kundi ang banal na Espiritu at ang ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? At salamat sa Ama, sapagkat ganun po pala ang magiging pandama mo na anuman ang tupdi ng tao para sa'yo, kung ang Ama ang nakasilay ng katotohanan mo, siya rin ang magbibigay laya sa'yo, sapagkat hindi niya bibigyan ng karapatan ng tao upang yurakan ang pagkatao mo. Buhay po ba ang Diyos? Kay buti mo, Ama, kay dakila mo sa tuwina, sapagkat sa bawat araw, sabi ko nga, napaka-fresh ng pandama. Amen? Na pagmulat ng mata, pupurihin mo siya, pasasalamatan mo siya, naroon pa rin ang malalim na pananalig at pananampalataya upang higit mong maramdaman na siya'y kaiba. Buhay po ba ang Diyos? At lalo po ngayon na nakatuon na lamang, focus kung ano po yung nais niyang ipatupad. Nakahiwalay na sa gampaning pantao at nananalig akong lubos sa Ama na kayaan niya ako pinatungo sa dakong ito't inakay na lubos at sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching ay napakarami niyang hiwaga na pinadama sa akin. Hindi lamang sa pamamagitan ng kanyang mga aral, kundi kung paano siyang nakilala na dapat ay manahan ako sa dakong ito. Kaya, simple lang po ang iiwanan ko po sa inyo. Nananatili ang pagiging makatotohanan mo kapag totoo ka sa sarili mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Walang makapagbabago nun, kundi ang makapagbibigay yun ng ating Panginoon. Nasabi nga, maraming kaukulan na maaari kang hatulan ng tao, na kung anong pagkakilala sa iyo noon, hanggang ngayon, kahit alam mo sa sarili mong nagbago ka, sasabihin pa rin sa iyo hindi ka nagbago. Subalit ikaw mismo ang nakabatid kung ano yung binago sa iyo ng Diyos, at kung ano yung binago sa iyo ng Diyos, na ikaw ay nagpapakatotoo sa Diyos, hindi na natin sakop ang tao. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, ganun lang po pala kasimple, na sa bawat araw, mismo ang Panginoon ang magbibigay ng hatol. Mismo ang Diyos na nakamasid ng lahat, na ang hindi nakita ng tao ay nakita ng Diyos, kaya ibinigay niya ang marapat. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At sabi nga, walang magiging kaganapan at walang mahihimay kung walang maiiba. Subalit salamat sa Ama, sapagkat sa bawat araw, galak sa puso ko, ang kaukulang ang pasubali nga, sa panibagong yugto ng aking buhay sa dakong ito, sa panibagong lakbayin ng aking buhay sa dakong ito, malinaw na ako'y minamahal ng ating Panginoon. At sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, siya ang nakarinig, siya ang nakasilay, siya ang nakadama, at siya ang humatol. At eto ako ngayon sa inyong harapan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nawa po Ama, patuloy niyo pong ipadama sa bawat araw na ang katotohanan na aming natanggap sa iyo, sa katauhan na aming mahal na Apo Kunching ay manatili sa aming puso upang kung paano ang bawat kaganapan na nais mong ipatupad, manatili ka sa amin na kami makatupad. Sapagkat ang pasubali nga, kung ang tao ang pagmamasdan mo at sa pagiging makatotohanan mo, hindi ka pa rin iibigin ng tao, sino ang tatagal? Amen? Wala. Kundi dahil may Diyos na totoo, may Espiritu Santo na tinanggap ka sa puso mo, anuman ang hindi katotohanan sambitin ng tao, kung ang katotohanan tinanggap mo sa Diyos ay mananatiling totoo sa puso mo, walang mawawala sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nawa po, ito po ang paigtingin po natin na ang pasubali nga ng Ama, sa Kanya ay walang kondisyon, ang katatayuan ng tao sa Kanya ay pantay-pantay. Dito lang sumusukat sa puso ng sinuman. Kaya hindi ka man magsambit na ito yung dinanas mo, ito yung tinanggap mo, o kahit na ano pa man. Subalit may Diyos na totoo na hahatol kanino man, ang sarap ng pakiramdam. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nawa po, tayong lahat po, wag po nating sayangin ang paanyaya sa dakong ito. Hindi ibig sabihin na ang bawat kaganapan na pinatutupad ng ating Panginoon ay puro na lang pagsubok. Hindi po. Kundi may mga pagdalisay man siyang pinahihintulutan sapagkat mayroon din siyang kaganapan na magiging kaiba kung ano yung iyong gagampanan. At sa bawat araw,
kung mananatili po ang pananalig natin sa ating Diyos na buhay at sa katauhan nating mahal na Apo Kunching ay nakikinig tayo ng mga aral, bawat araw na-upgrade po tayo ng ating Panginoon. Sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, nakita niyo po na walang pinagkaiba kung bukas po pang grade 1 ang mensahe, sa susunod pang grade 2 na, ngayon naroon na po tayo doon sa gusto ng Panginoon ay mag-master tayo. Kaya kung sa bawat araw tayong lahat ay makikinig sa mensahe ng Panginoon sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, kung paano ang kaukulang ibinababa niya ng libre at ang nasa niya ay masilayan sa ating lahat, makita niyo po, tinuturuan at tinutulungan tayo ng Diyos na mamaster natin kung paano ang tumupad sa Kanya. Muli po, magandang umaga po sa tanghaling ito. Marami pong salamat. Isalamat po natin at tandaan na ang bawat oras o bawat araw ay pinagkakaloob ng Diyos, maging totoo tayo sa ating sarili upang sa gayon makita ng Diyos kung paano tayo nagpapakatotoo. Amen po ba doon? Bukas po sa iganap na 11 ng umaga po, ang banal na gawain magsisimula po. Maraming salamat po. Magsitayo po tayong lahat, maghawak-hawak ng kamay, awitin ng